Bago pa man maglabas ng arrest warrant laban kay Estrada, kinausap na siya ni DILG Secretary John Vic Remulla. Binigyan din daw ng options ang senador. Susuko ba siya o aarestuhin? Para sa iba pang detalye live mula sa Camp Karingal sa Quezon City, may Express report si Alexis Ebue. Alexis, ano ba ang update dyan? Anong inaasahang senaryo? Ruth, wala pa raw desisyon itong si Senador Jingo Estrada sa mga inilatag umanong options ni DILG Secretary John Vic Remulla. Pero kumpiyansa ang DILG na pipiliing sumuko ng senador katulad ng ginawa niya sa mga unang dalawang plunder cases na hinarap niya. Ayon kay Remulla, siya raw mismo ang tumawag kay Senator Estrada sa telepono alas 4 ng hapon nitong Miyerkules. Ilang oras lang yan bago formal na isinampa ng Office of the Ombudsman ang mga reklamong plunder at malversation kay Estrada sa Sandigan Bayan. Nag-ugat ang reklamo ng Ombudsman sa 537 million pesos na tinanggap umano ni Estrada bilang kickback sa manumalyang flood control projects. Nauna na iginiit ni Senador Estrada na wala raw anumang record sa Senado na nagpapatunay na nagpasok siya ng insertion sa 2025 national budget. Sabi naman ni Remulla, bagamat malaki ang paniniwala nilang susuko si Estrada, hindi naman daw ibig sabihin ay kikilos lamang sila kapag sumuko na ito. Aaksyonan daw nila alinman ang mauna, ang pagbaba ng order mula sa Sandigan Bayan at pag-surrender ng senador. Wala rin daw magiging VIP treatment sakaling makulong ang senador sa BJMP. Pakinggan natin ang bahagi ng panayam kay Secretary Remulla. Nag-usap kami kahapon, tinawagan ko siya. Sabi ko either surrender or arrest. Sabi niya pag-iisipan niya raw, ang concern niya ay yung tuhod niya na kailangan ng knee replacement. It's beyond our jurisdiction. Hintayin na lang namin ang sabihin ng Sandigan before we issue an arrest, before we execute an arrest. Ruth, hindi pa nga klaro kung saang police district ipoproseso itong kaso ni Senador Jingo Estrada dahil hindi pa nga alam kung saan siya magsosurrender. Pero malaki ang tsansa na baka nga sa Camp Crame dahil taga San Juan, Maynila lamang itong senador. Ruth? Alexis, maiba naman tayo dito naman sa pag-aresto kay Senator De La Rosa. Meron bang update dyan? Si Secretary Remulla? Ruth, gumugulong pa rin nga ang investigasyon o pagsilbi ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa ng DILG. Sa katunayan, kahapon nag-inspeksyon ang Davao Region Police sa ancestral house ni De La Rosa sa Santa Cruz, Davao del Sur. Kumpiyansa rin daw si Secretary Remulla na nandito pa sa bansa nagtatago ang puganteng senador. Pakinggan natin ito. So ilang lugar po hinahanap natin para kay Senator De La Rosa? 7,467 island. Biyado niyo kasi hinahanap si Bato. Nationwide. This is nationwide. 7,746 islands. Pero nandito po siya sa Pilipinas. Yes, we do. We always have leads, di ba? Yes, we're confident he's in the Philippines. So wala po bang surrender feelers? Wala. Wala. Sir, pag nakuha na siya, will he be brought directly to the Hague? We'll wait till we arrest him, then we will inform you. Ruth, sa isang forum kanina iginiit ng abogado ni Senator Bato de la Rosa na si Attorney Jimmy Bondoc na hindi pa rin daw nila alam kung nasaan nga si Senador de la Rosa. At tulad ng inaasahan, iginigit ng kanilang kampo na walang jurisdiksyon ang ICC sa Pilipinas at kailangan munang dumaan sa korte ng Pilipinas ang ICC warrant of arrest. Kinukonsidera din nila ang security na tulong mula sa United Nations. Yan munang latest, balik sa Ruth. Yan po si Mobile Journal Alexis Ebue, live mula sa Quezon City. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.